Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ay nagsimula na may record na 12 wins and 3 losses sa season na ito. Ngunit sa last 10 games nga nila ay may 2 wins and 8 losses na record lamang sila. So obviously ay kailangan nilang gumawa ng pagbabago. Gumawa na nga sila ng galaw kay Dennis Schroeder, subalit sa mata nga ng madami ay hindi sapat ang pagkuha sa isa na namang guard para magkaroon ng significant difference sa record ng Warriors lately. Ayon sa mga analysts at insiders, isa ang Warriors sa mga top teams na nagpapakita ng interes kay Zion Williamson, habang for the first time nga ay ginawang available ng Pelicans si Zion for trade. Subalit ititrade lang nga daw nila ito kapag nagulat o natuwa talaga sila sa offer ng kabilang team, o sa madaling sabi kapag tiyak na panalo sila sa trade deal. Kung makikipag-trade nga ang Warriors, most likely ay kailangan nilang bitawan si Jonathan Kuminga, Moses Moody, Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis at mga first round pick. Talent-wise ay mukhang sulit naman ito dahil tuwing healthy si Zion ay isa nga siya sa mga best players sa NBA at very efficient nga siya. At kung iisipin natin ay perfect fit nga siya kay Stephen Curry at sa Warriors. Kokonti lang nga ang kayang pumigil kay Zion ng one-on-one at isa siya sa mga players na automatic nakakatanggap ng double team tuwing umaatake siya sa pinta. Sa Warriors nga ay napapalibutan siya ng shooters. Kung mag-double team nga sila kay Zion ay ang tulad ni Curry, Buddy Hield, Dennis Schroeder at iba pa ang mau-open. Pwede din siyang maging small ball center na alam naman natin lahat na mahilig si Steve Kerr dito. Ganun pa man, yun nga ay kung healthy si Zion, at dito nga takot ang mga Warriors fans. Walang duda na malaki ang tulong niya kung mananatili siyang healthy. Ganun pa man ay bibihira nga siyang maglaro, kaya naman posibleng maging palpak lamang ang trade na ito dahil sa kanyang injury history. Dahil availability is the best ability. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na sumugal ang Warriors sa Zion Williamson trade? Uminit naman ang duo ni Paul George at Tyrese Maxey sa 121-108 win ng Philadelphia 76ers laban sa Charlotte Hornets. Nagtala ng 40 points, 5 rebounds, 5 assists, and 4 steals si Tyrese Maxey, habang 33 points, 5 rebounds, 8 assists, and 2 steals naman si Paul George on 6 of 9 shooting sa 3-point line, at 19 points, 9 rebounds, 4 assists, and 2 steals din si Kelly Oubre Jr. Halimaw na 35 points, 19 rebounds, 10 assists, 4 steals, and 0 turnovers ang ginawa ni Jimmy Butler. Subalit natalo pa din nga ang Miami Heat ng Detroit Pistons sa overtime sa dikit na score na 125-124, at pinangunahan ngayon ng 20 points, 11 rebounds, and 18 assists ni Cade Cunningham, 28 points si Malik Beasley, at 19 points, 11 rebounds, and 4 steals ni Ausar Thompson. Ganun pa man, panalo o talo man nga ang Miami Heat ay isang bagay ang tiyak dahil sa performance sa ito ni Jimmy Butler ay umangat lang nga ang kanyang trade value, at bad news ito sa mga teams na interesado sa kanya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?